Yo, kamusta kayo? Sir Lupet here at meron tayo ditong simple experiment para sa pagkuha or pagsosolve ng motion in one direction. So sa first column, meron tayong stations 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, and 0 to 3. Meron tayong column for the distance, for the direction, for the time, velocity, and displacement. So, yung moving object natin, for example, ay isang robot. Yan. So, yung starting point niya ay dito. And then, papaanda rin natin siya with respect to a particular time. So, since wala tayong stopwatch na katabi dito, so, oorasan ko na lang ng by words, no? So, siyempre, kayong mga gagawa nito, meron naman kayong orasan dyan sa inyo. So, gawin nyo na lang. So, let's do this. So, and 1, 2, 3, 4. So, let's say, within 4 seconds, ito na yung na-travel niya. So, gagawin ko ngayon is, susulat ko from 0 to 1, ang time niya ay 4 seconds. Yan. And then, ima-mark mo yung point kung saan huminto yung robot. O, yan. Then, susukatin natin. Mabilisan lang tayo. Centimeters ang unit natin. So, tuwirin mo na lang. Yan. So, at this point, meron na tayong 45. So, let's say 45 plus 45. So, dalawang ruler, that is 90. So, yung lalagay mo sa distance ay 90 centimeter. Paano yung direction, sir? Okay, so yung direction, yung mga cellphone nyo, mayroon naka-install na compass yan. So, gagawin nyo lang, itapat nyo lang yung mismong cellphone nyo doon sa dito, sa starting point papunta doon sa robot. Then, magra-register na yan mismo sa compass ninyo. Yan. So, 39 degrees northeast. So, yan ang direction. Kaya lang, tatapat ko lang ha. Yan. Or rather, 30. Yan, 33. Susulat mo yun dito sa direction. 33 degrees northeast. Yan. So, kompleto na. 90 cm distance from 0 to 1. And then, 33 degrees northeast from the station 0 papunta sa 1. And then, it took 4 seconds. Okay, so punuin natin itong 1 to 2, 2 to 3, and 0 to 3. So, let's have another. And 1, 2, 3, stop. Okay. So, let's say yon ay tumagal sa loob ng 3 seconds. Okay. Then, don't forget na i-mark or lagyan ng kahit tape, pwede na. No? Yung ating marker. Yan, yung steel ball. Then, gawin natin. Susukatin natin yung mula dito sa kanina, papunta doon sa panibagong position naman ng robot ngayon. So, ang distance ay 0. So, assuming 40 o 40 centimeter. So, lagay mo lang dito 40 centimeter. O, paano yung direction? Kung punta ka ulit sa compass. So, itapat mo lang yung ruler or measuring instrument mo papunta doon. So, ibig sabihin, yung robot ay nag-travel ng yan. So, 142 degrees
southeast. So, nag-change siya ng direction. So, papunta naman siyang 142 degrees southeast. Ayan. Okay? So, ano na tayo? Station 2 to 3. So, paandarin natin ulit yung robot. And, let's say, galaw lang siya ng 2 seconds. 1, 2, stop. Ayan. So, in a matter of 2 seconds, tingnan natin. Nandito na siya ngayon. So, lagay lang natin yung time ay 2 seconds. So, yung distance, kakalimutan na lagyan ng mark. Yan. So, pwede mo nang alisin kasi yan yung last, no? So, the distance ay 0, yan, 28. O, pagpalagay. So, 28 centimeters. O, yung direction. So, nag-change siya ng direction, di ba? So, from the previous point, papunta dun sa end point niya, gamit tayo ulit ng compass. So, this time, papunta naman siyang 276 degrees west. Yan. So, susulat nyo lang yun. Yan. So, nakompleto na natin. Then, yung last na lang ay yung ating 0 to 3. Yung 0 to 3 na yan yung galing dun sa starting point, papunta dun sa huli. So, dun sa station 3. So, sukatin lang natin. So, meron tayong 45. And then, plus 17. So, ilan yung 45 plus 17? 12. And then, 62. So, meron tayong 62 centimeter. Then, yung direction. So, yung direction naman yan ay so, meaning, ang ending niya, ang naging displacement niya from the 0 ay yan. So, 36 or 37. Sige, pwede. 38 degrees northeast. Yan. Ibig sabihin, dun siya napunta. From the starting point na 0, ang end point niya ay nasa 38 degrees northeast. Dun siya nag-end. Okay. So, paano malalaman yung time para sa 0 to 3? So, assuming na hindi ko siya pinahinto para sukatin, tuloy-tuloy lang. So, ipag-a-add mo lang lahat ng rate of travel or yung time of travel niya. So, 4 plus 3 plus 2. So, meron tayong 7 plus 2, 9 seconds. Yan, naka 9 seconds siya. Now, it's time para isolve ang velocity. So, punta lang sa calculator. So, meron tayong 90 divided by 4. Yan. Hindi nyo po i-divide yung direction, ha? 90 divided by 4. So, the answer is 22.5, the velocity. So, paano yung unit niyan? So, since meron tayong centimeter dito, and then second, so 22.5 centimeter per second. Then, susunod, meron tayong 40 divided by 3. 40 divided by 3. So, the answer naman ay 13.33. Then, meron tayong
28 tapos 2. So 28 divided by 2 is 14. So pwede mo na isulat yan diretso. So take note that velocity is equal to displacement divided by the time. Yan ang formula, no? So wala na pala tong displacement na to. And then lastly, para malaman natin yung ano niya, velocity with respect doon sa displacement niya, yung overall. So 62 divided by 9. So the answer is 6.89 centimeter per second. Yan. So anong ibig sabihin itong ginawa natin? So as you can see, kung dadaanan niya pa yung bawat station isa-isa, so siya ay uubos ng 90 plus 40 plus 28 centimeters. At ang magiging endpoint niya lang naman din ay doon sa station 3. Kumbaga, pwede namang gawin niya na from 0 sa 3 na siya pupunta. Pero in the real world kasi, di ba minsan, marami pa tayong mga pinupuntahan, marami pang mga nililikuan yan, yung sasakyan, bago ma-reach dun sa terminal niya talaga. Kaya kung titignan mo, naapektuhan doon yung kanyang overall displacement or overall velocity kasi ang bagal ng 6.89 centimeters per second. So kung bakit bumagal yan, kasi marami pa siyang mga dinaanan na station. Di ba? Parang ganon, yung inutusan ka na bumili. So, ang tagal mo makauwi kasi ang dami mo pang dinaan ng mga istasyon. Yan yun. So, ito straightforward itong first kasi 90 centimeters sa loob ng 4 seconds, 22.5 centimeters per second. Itong iba naman, affected sila noong pagliko. Kaya nakalagdag din sa oras yon. Yan. So, yan yung activity, simple activity na nagpapakita ng distance, direction, time, and solving for velocity and syempre yung displacement. So, tandaan nyo lang guys, yung velocity ay displacement divided by the time. Okay? So, I hope nasundan nyo. Thank you for watching. Subscribe, like, comment, and share. Sir Lupet, out for now.